Simulan natin kay Apostol Pedro na kilala bilang leader ng mga apostol ni Jesus. Bago naging isa sa mga pinaka-prominenteng disipulo ni Jesus, si Pedro ay isang simpleng mangingisda sa dagat ng Galilea, kilala bilang Simon. Siya ay masipag na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. Hindi alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng radikal. Natagpuan ni Jesus si Simon sa kanyang pang-araw-araw na gawain at tinawag siya upang sumunod sa kanya. Humanga sa autoridad ni Jesus, iniwan ni Simon ang kanyang mga lambat at tinanggap ang bagong pangalan na Pedro na nananahulugang bato. Sa mga sumunod na taon, nasaksihan ni Pedro ang manahimala, narinig ang mga aral na nagbabago ng buhay at naranasan ang mga malalapit na sandali kasama si Jesus. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Pedro ay hindi naligtas sa mga pagsubok at pagsupsup. Pagkatapos ng pagpapako sa krus ni Jesus, naramdaman ni Pedro na tinatawag siya ng Espiritu Santo upang dalhin ang Ebanghelyo sa kabisera ng Imperyong Romano. Hindi ito magiging madaling gawain sapagkat ang Roma ay sentro ng kapangyarihang pampolitika at kultural ng sinaunang mundo, bukod pa sa pagiging tahanan ng maraming paganong kulto at ng nagaharing elite. Kahit na ganito, sinunod ni Pedro ang tawag ng Diyos, kasama ang dalawang iba pang apostol at nagtungo sa mahalagang lungsod na ito. Noong taon 64 pagkatapos ni Kristo, ang lungsod ng Roma ay nasunog ng isang napakalaking apoy. Si Emperador Nero, na nais maghanap ng pagbibintangan, ay sinisi ang mga tagasunod ni Jesus para sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Kaya, isang walang awa na paghahanap sa mga Kristiyano ang inilunsad, kung saan si Pedro ay naging isa sa mga pangunahing biktima ng massacre na ito. Nang mahuli ng mga autoridad, si Pedro ay nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, ang parehong parusa na dinanas ng kanyang minamahal na guro. Gayunpaman, sa huling kilos ng kababaang loob, nakiusap si Pedro na ipako siya ng patiwarik sapagkat hindi niya itinuturing ang sarili na karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan tulad ng kanyang Panginoon. Pinagbigyan siya ng kanyang mga tagapagpahirap sa kahilingang ito at sa gayon, ang matapang na apostol ay ipinako sa isang pabaliktad na krus sa burol ng Batikano.